Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si Senador Francis Cheese Escudero sa pagkakasangkot nito sa issue ng flood control projects. Samantala, hawak na rin ng Ombudsman ang mga listahan ng mga mambabatas na humingi ng flood control projects sa Department of Public Works and Highways. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Natanggap na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pinasapina nitong mga dokumento na nagpapakita ng mga mambabatas na may request sa Department of Public Works and Highways na mapondohan ang mga proyekto. Ang naturang dokumento ay selyado. Ito'y kasunod na rin ng kautusan ng Korte. Iniutos ng Korte kay Engineer Gerard Longoria, Section Chief ng Programming Division ng DPWH, na dalhin ang mga naturang mga dokumento. Ito'y kaugnay na naging testimonya niya sa pagdinig ng Korte sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, kung saan umano'y sangkot si dating Senador Bong Revilla at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa naging testimonya ni Longoria, kayang sinabi na mismong si yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang nagbigay sa kanya ng listahan kung saan kabilang sa umano'y proponent si Revilla na maisama sa ipapasang erata ng kagawaran sa Kongreso. Pinasasagutan ng Office of the Ombudsman si dating Senate President Cheese Escudero kaugnay ng pagkakasangkot nito sa issue ng flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, pinagsusumite na si Escudero ng counter-affidavit nito. Anyan, nasa preliminary investigation stage ng investigasyon kaugnay kay Escudero. Kasabay nito, nasa preliminary investigation stage na rin ang investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Clavano, ang unang nakarating sa preliminary investigation ay kaugnay ng kasong money laundering. Parehong may precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Escudero at Romualdez. Pinaigting pa ng Office of the Ombudsman ang pakikipag-ugnayan nito sa United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC para palakasin ang hakbang laban sa korupsyon. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang partnership sa pagitan ng Office of the Ombudsman at United Nations Office on Drugs and Crime ay mahalaga para labanan ang korupsyon, pagkakaroon ng institutional capacity building at international cooperation. Bumisita sa ahensya si UNODC Southeast Asia and the Pacific Anti-Corruption Team Lead Anika Whites at UNODC Philippine National Program Officer Attorney Kirby Tibayan. Tampok sa naturang pagpupulong ang patuloy na pagtutulungan na nakatuon sa pagpapatupad ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC na niretipikahan ng Pilipinas noong 2006. Una na nagtulungan ng dalawa sa iba't ibang technical trainings, workshops at regional engagements na nakatuon sa financial investigations, digital evidence, anti-money laundering, corruption prosecution, asset recovery at maging international cooperation. Ang naturang courtesy call ay nagsilbi din para mapag-usapan ng mga posibleng pagtutulungan sa hinaharap kabilang na pagdating sa advanced digital forensics training, pagpapalakas ng international cooperation mechanisms at posibleng pagbuo ng Unified National Anti-Corruption Framework para sa Pilipinas. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.